at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito: Makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa puok na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga diyos-diyusan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sininod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno, upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan?
Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Bahal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang aking bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masasayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos, upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay,
lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihisik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, isang talinhaga na naman tungkol sa paghahari ng Diyos ang ating narinig. Noong nakaraang linggo at noong Miyerkules, narinig natin yung talinhaga tungkol sa maghahasik at yung kahulugan nun. Pag sinabi nating paghahari ng Diyos, ang isa sa mga larawan ng paghahari ng Diyos ay ang simbahan. Pag sinabi nating simbahan, hindi lang naman itong building yung tinutukoy natin. Pag sinabi nating simbahan, tayo na mga mananampalataya ang simbahan, ang bayan ng Diyos. Pero ang simbahan ay nabubuo, composing, hindi lang ng mabubuting tao, pero pati ng mga hindi mabubuting tao. Ang simbahan ay merong mabuti at masamang tao. Lahat tayo dito magkakasama. Parang ganon yung tinutukoy ng ating Panginoon sa ating mabuting balita. Yung buhay natin, parang palayan, parang lupain na sakahan. Merong mga damo at merong mga trigo. May mabuti at may masama. Kapag tinitignan natin, kung pag-aaralan natin yung konteksto ng mabuting balita, noong panahon na kasi na yon, yung trigo at yung masamang damo na sinasabi, magkamukha yan. Magkatulad yung itsura niyan. Malalaman mo lang na magkaiba yan kung medyo lumaki ng konti. At pag namunga yan, parehong-pareho din. Kung hindi mo titignan ng mabuti, hindi mo malalaman na hindi pala trigo yun. At yung mga masamang damo, yung darnel na tinatawag, yung tinutukoy dito sa mabuting balita, medyo nakalalason yan. Kaya kapag ka nahalo yan sa trigo, pag di talaga tinanggal, pagdating ng anihan, pwedeng makasama sa iyo. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong nagagalit yung Diyos doon sa mga tao na nagpupunta sa templo, ibig sabihin sa simbahan, pero nagkukunwaring mabuti. Ibig sabihin, kung i-relate natin yan sa Ebanghelyo, mukha silang mga trigo, pero ang totoo, sila ay masamang damo. At sa buhay natin, siguro kung i-contextualize natin sa kasalukuyan, ito yung mga tao na pwede nating tawaging plastic, mapagkunwari, toxic, At siguro mas mabuti naman talaga yung buhay natin kung wala sila. 'Di ba? Kung iisipin natin, malamang mas masaya mamuhay kung walang masamang tao sa buhay natin. Malamang mas masaya yung buhay natin kung walang toxic, walang plastic, walang marites, walang masama. Katulad nung sakahan na walang damo, walang masamang damo. Pero kung titignan natin, kung ikukumpara natin, kung ihahalin tulad natin, tayong mga tao sa trigo o damo, may pagkakaiba din naman. Dahil yung damo, likas na masama.
yung trigo, likas na mabuti. Pero sa ating mga tao, wala namang pinanganak na likas na masama. Lahat tayo mabubuti. Kaya nga lang, sabi nga nila, wala namang masamang tao, meron lang masamang pagkakataon. So ibig sabihin, walang masamang tao, pero dala ng masamang pagkakataon, nagkakaroon ng masamang tao. 'Di ba? Dahil sa kahirapan, dahil sa maling pagpapalaki, dahil sa environment, nagkakaroon ng masamang tao. Nagiging masama ang tao. Kaya nga ang totoo niyan, kung tayo nasa gitna, nasa mundo na merong mabuti at masama, paano ba natin tratuhin yung mga masamang tao? Kailangan ba talaga alisin natin sila sa buhay natin? Kailangan ba talaga ituring natin sila na talagang masama at walang pag-asa? Mga kapatid, katulad nung may-ari nung sakahan, nung triguhan sa ating ebanghelyo, sana ganun din yung treatment natin, yung pagtrato natin sa mga tao na itinuturing natin na masamang damo. At papaano ba yun? Unang-una, kailangan tratuhin natin at sana tratuhin natin sila ng may pasensya, pagmamahal at pag-unawa. Pasensya, pagmamahal at pag-unawa. Minsan kasi yung mga taong napapasama, hindi naman talaga kailangan ng hindi kailangang pagalitan, hindi kailangang tratuhin ng napakasama, hindi kailangan tratuhin ng iwasan. Minsan kasi, yung mga masasamang tao, kailangan yan pagmamahal, kailangan yan pag-unawa. Diba? Minsan, yung mga tao na akala mo napakasama, maton, basagulero, pero pag kinausap nyo yan, pag sinubukan nyo yung pakitaan ng kabutihan, makikita din natin, meron din talagang kabutihan na kailangan lang i-draw out. Minsan kasi, kung paano natin itrato yung isang tao, nagiging totoo. Nagiging ganun talaga sila. Masama na nga sila sa mata ng lipunan. Kung itatrato natin sila na bilang masamang tao, ay talaga magiging masama na yan. Magtutuloy-tuloy yan. Anyway, wala naman talaga tayong karapatan na tratuhin ang iba ng sobrang sama. Dahil tayo mismo sa sarili natin, merong masama at mabuti sa ating puso. Merong masama at mabuti sa ating kalooban. Hindi naman tayo pure na goodness. Hindi naman tayo purong kabutihan. Aminin man natin o hindi, merong kasamaan at kabutihan na nasa atin. Nagkataon nga lang na sa ibang tao, napakaraming masamang bagay na nangyari. Kaya ang nakikita natin at naipapakita nila ay yung masama. Pero pinapaalala sa atin, tratuhin yung masasamang tao, hindi naman talaga bilang masamang damo, pero tratuhin bilang tao. At kailangan din nila, katulad natin, kailangan din nila ng pagmamahal at pag-unawa. At yun yung sanang maibigay natin. Pangalawa, tratuhin din natin sila ng walang paghuhusga. Walang paghuhusga at merong paghihintay. Walang paghuhusga at merong paghihintay. 'Di ba? Ang Diyos nga, hindi tayo hinuhusgahan. Ang Diyos laging naghihintay na magbago ang isang tao. At tanging Diyos lamang ang makakapagsabi. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa kalooban ng isang tao. Kaya kung ang Diyos naghihintay sa huli bago anihin ang mabubuting ang mga trigo at sunugin yung masasamang damo, sino ba naman tayo? Kung Diyos nga nagpapasensya, sino ba naman tayo? Kaya kung ngayon, merong masasamang tao sa ating paligid na tayo naaapektuhan, huwag tayong mag-alala. Merong
panahon ng anihan. Meaning, merong time of reckoning. Sa bandang huli, lahat tayo, masama man o mabuti, ay mananagot sa kung ano ang ginawa natin. Mananagot sa kung mabuti ba o masama ang naging ating buhay. Kaya ang mensahe sa atin ngayon, mga kapatid, lahat tayo dito sa mundo magkakasama. May masama, may mabuti. Kung tayo ay mabuti, edi salamat sa Diyos. Kung merong masamang tao sa paligid natin, magpasensya, mag-unawa. Dahil sa huli, Diyos lang ang nakakaalam ng puso ng bawat tao. Diyos lang ang nakakaalam at siya ay naghihintay ng pagbabago ng taong makasalanan. Dahil at the end of the day, yun naman yung pinaka-purpose ng Diyos kung bakit hindi nawawala yung masama. Naghihintay siya na magsisi ang makasalanan. At lagi nating tandaan, walang masamang tao sa mainit na pagmamahal ng Diyos. At yung pagmamahal na yan ay mararamdaman ng masamang tao sa pamamagitan ng kabutihan nating mga Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan dahil ang kanyang habag at pag-ibig, hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan naway maging patas sa kanilang paghuhusga. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami ng iyong kabutihang loob. Bilang komunidad naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga namayapa naway makinabang sa ani ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ama naming nasa langit, nawa ang kapangyarihan ng iyong pag-ibig ang siyang laging bumuhay sa amin. Huwag nawa kaming mangambala o magambala ng mga alalahanin ng mundong ito at hindi madaig ng kasamaan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong ipinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naperirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na may bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod muna ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, initintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.